Kabanata 341. Panipi tuldok. Ano ang F***? Panipi tuldok. Ha! Parehong tulala sina Sharon at Lillian habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald kasama ang dalawang kahon. Ang mga kahon na naglalaman ng dalawang Brussels na jade na halos natakot kay Sharon ng mas maaga. Sa oras na malutas ang kanyang isyo, naramdaman ni Sharon na sa wakas ay makahinga ulit siya. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na parang may sinipa lang siya sa ulo. Naging blanko ang kanyang isipan. Si Gerald ang bumili ng dalawang Brussels na jade. Namulat ang mga mata nina Lillian at Hayward dahil sa pagkabigla. Lalo na ito ang kaso para kay Lillian. Laking gulat niya na hindi niya hinawakan ang isa sa mga piraso ng jade na sapat na mahigpit at hindi sinasadyang ibinagsak ito sa lupa kung saan ito nabasag. Teka, Gerald, ikaw ang bumili ng dalawang Brussels na jade. Panipi, nagtatakang tanong ni Lillian. Paimpol siyang binaliwala ni Gerald at nagpatuloy sa paglalakad. Palayo na may hawak na mga bracelet na jade. Labis siyang nagalit sa oras na ito. Hindi na kailangang abala pa sa pagpapaliwanag ng anuman sa kanila. Manalo ka, maaari lamang niyang bilhin ang mga ito sa pera ng iba. Kalimutan mo na siya. Sharon, Lillian, bakit hindi tayo magtungo sa isang restoran at magsaya sa masarap na pagkain ng magkasama? Panipi, ayokong masobrahan si Hayward. Man ito. Naramdaman na parang si Gerald ay nagpadala lamang ng isang biglaang sampal sa kanyang mukha. Ang tanging dahilan lamang na handa siyang gastusin ang gayong pera ngayon ay dahil gusto niyang mapanalunan si Sharon. Hindi alintana kung paano niya ito subukang itapon, malalim sa loob niya alam na malinaw na nalampasan siya ni Gerald sa oras na ito. Ano ba ang nangyayari dito? Siya ba talaga ang bumili ng Jack bracelets? Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyon? Malakas na tanong nila paglabas nila ng tindahan ng alahas. Parehong hindi komportable ang pakiramdam nina Sharon at Lillian. Pareho silang natatakot na ito nga ang totoo. Kung si Gerald ay mas mayaman ngayon sa kanila, mas nakakatakot iyon kaysa sa mga pangyayaring naganap sa shop kanina. Sa labas ng Asol, biglang nagkaroon ng ideya si Lillian. Bakit hindi natin yayain si Gerald na kumain sa amin? Pagkatapos kumain, maaari namin siyang tanungin patungkol dito. Kung tutuusin, nakita niyo siyang bumibili ng mga cellphone sa huling pagkakataon. Dapat mayaman talaga siya. Dapat nating tanungin siya tungkol dito upang makarating sa ilalim nito. Panipi, habang iniisip ko na magandang ideya iyon, hindi ako sigurado kung papayag siya na umupo sa amin pagkatapos ng pagtrato ko sa kanya kanina. Sabi ni Sharon na medyo nag-aalala. Relax, iwan mo na lang sa akin. Ano sa palagay mo, Hayward? Dapat ba nating siyasatin at magkasama sa ilalim nito? Tanong ni Lillian. Si Hayward ay may labis na hindi nasisiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha hanggang sa puntong tinanong siya ni Lillian para sa kanyang opinyon. Oo, sigurado. Regular na pagkain lang naman to. Sige, natawagan mo siya. Panipi, nagkaroon ng magkahalong damdamin si Hayward tungkol sa buong sitwasyon ngunit dapat niyang aminin kahit na siya ay nagusisa sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Noong nakaraan, si Murphy ang pinakamalakas na kakompetensya ni Hayward, habang nabanggit nga ni Sharon na halos nahulog na ang loob niya. Kay Gerald noong mga high school, hindi niya gaanong itinuring si Gerald bilang isang katunggali. Ngayon, gayunpaman, siya ay sinaktan ng isang mapagtanto na ang mukhang mahirap na batang ito ay talagang ang pinakamalaking banta. Ang paraan ng pag-uusap ni Sharon at Lillian tungkol sa kanya ngayon ay patunay doon. Kapag natapos na ang pagtalakay ng mga batang babae sa bagay na ito, tumawag sa telepono si Lillian kay Gerald. Sa kabilang dulo ng linya, naglalakad si Gerald dala ang mga pulse ears sa kamay nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Sinuri niya kung sino ang tumatawag at nakita na si Lillian iyon. Natanggap niya ang contact number ni Gerald nang nagkita sila sa bayan para sa hapunan sa huling pagkakataon. Hello Gerald. Nasaan ka na ngayon? Prangka ako, medyo nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Ngayon na kalmado ako, napagtanto kong hindi ko dapat tretuhin ng ganoon ka. Panipi,
Pasensya na rin. Masyado akong na-impulsive kanina, sigaw ni Sharon na nagmamadaling pumasok sa telepono. Mahalaga, pareho kaming pinagsisisihan at tinatrato ka namin sa paraang mayroon kami. Gusto ka naming anyayahan na kumain sa amin ngayon upang maaari kaming formal na humingi ng paumanhin sa iyo. Marahil ay nag-alaala pa ng kaunti. Panipi, pagpapatuloy ni Lillian. Isang malaswang ngiti ang nasa mukha ni Gerald habang naririnig ang lahat ng ito. Kung hindi siya lumabas ng shop na may dalang mga bracelet na jade, hindi nila naisip na humingi ng paumanhin sa una, pabayaan na magpas siya na gunitain ang tungkol sa kanilang nakaraan. Sa madaling sabi, tungkol sa pera muli ang lahat. Kung mayroon kang pera, nais ng mga tao na makipagkaibigan sa iyo. Gayunpaman, kung wala kang pera, ang pag-alala lamang sa iyong pangalan ay bibigyan ka ng mukha. Alam na alam iyon ni Gerald. Hanggat mayroon siyang pera, kapwa siya at si Sharon ay maaaring makakuha pa rin mula sa kung saan sila tumigil at magpanggap na parang hindi naganap ang 3 taong agwat. Kabanata 342. Haha, mabuti lang, kalimutan mo na. Hindi ito isang malaking deal. Panipi, ayaw pumunta ni Gerald. Hindi Gerald, pinipilit ko. Hindi mo kami minamaliit. Hindi ba? Hindi mo hahamakin ang sarili mong mga kaklase sa high school, tama ba? O lihim mo ba kaming minamaliit dahil napasok ka sa Mayberry University habang kumuha lamang kami ng mga normal na pagsusulit sa pasukan para sa mga normal na universidad at kolehiyo? Nakikita ko kung paano ito ngayon. Walang kahihiyang sinabi ni Liana. Alam mo namang hindi ko sinasadya yan. Mabuti, sabay tayo kumain. Sambit ni Gerald bago bumantong hininga. Paano? Magiging walang kahihiyan ng sinuman. Nawawala sa pagsasalita si Gerald. Gayunpaman, dahil ito ay pagkain lamang, handa siyang kumain lang at sabay na gawin ito. Kung sa bagay, wala siyang kawala. Bukod, ito ay isang angkop na oras para mapigilan niya ang mga ito na magkaroon ng anumang masabi tungkol sa kanya sa hinaharap. Sasali lang siya sa kanila sa kanilang pagkain at tingnan kung ano ang sasabihin nila noon. Tumango si Gerald sa sarili bago tumalikod ulit. Hindi sila kumain sa alinman sa mga tindahan sa Mayberry Commercial Street. Sa halip, nagtungo sila sa isang ordinaryong restoran na katabi mismo ng kalyeng iyon. Nag-order si Sharon ng maraming masasarap na pinggan para kay Gerald. Kaya sabihin mo sa amin, Gerald, paano ka naging napakayaman? Ang paksa ay sa wakas ay dinala ni Lillian. Si Sharon ay nakinig din ng mabuti. Ito ang pinakatampok sa kanilang pag-aalala. Mayaman. Kailan pa ako yumaman? Wala akong pera. Panipi. Pinigilan ni Gerald ang tawa niya habang nasasarapan ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Pareho silang nakakatawa at nakakatawa ng sabay. Hindi na siya nagalit. Sa halip, pakiramdam niya ay mapaglaruan sa sandaling ito, kaya't siya ay simpleng sumagot sa isang payak at casual na pamamaraan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga inihaw na buko ng bigas at kanin. Bago ito tikman, pilyo ka talaga diba, Gerald? Napakahusay mo sa pag-arte. Nakikita ko, sabi ni Lillian habang tumatawa. Nag-aral siya ng sining bago ito at kasama rito ang kaunting teatro. Hindi siya gaanong matigas kaysa sa dalawa pang sigurado. Habang nagsasalita siya ay medyo kinurot niya rin ang hita ni Gerald. Ako, wala talaga akong pera, sabi ulit ni Gerald. Kung wala kang anumang pera, paano mo nagawa ang pangingisda ng 7 hanggang 9,000 dolyar upang makabili lamang ng mga cellphone? Ano pa, paano mo mabili ang 2 bracelet na jade ngayon na walang pera? Ang bracelet ng Dragon Jade na nag-iisa ay nagkakahalaga ng 32,000 dolyar. Wala kang niloloko, Gerald. Panipi. Umungol ng bahagya si Gerald habang patuloy ang pagtatanong sa kanya ni Lillian. Paimpol ng pagtitig ni Sharon kay Gerald, nanlalaki ang mga mata. Ang mga iyon. Ang pera na iyon ay hindi sa akin. Nagpapatakbo lamang ako ng ilang mga gawain para sa ilang mga tao. Ipapadala ko kaagad ang mga pulse heiress sa mamimili pagkatapos nito. Panipi. Ayaw talaga ni Gerald na sabihin sa kanila ang totoo. Sa pamamagitan ng pagdaraya sa kanila, ang pinakamahusay na
Kinalabasan na maaari niyang makita ay ang pagpapatuloy lamang sa paggamot sa iba pang mga hindi kilalang tao sa hinaharap. Nakikita ko, kaya't ang pera ay talagang hindi iyo. Panipi, nagpalitan ng tingin sina Lillian at Sharon. Parehas silang naramdaman na parang isang malaking timbang ang inalis mula sa kanilang balikat. Sabihin mo, Sharon, maaari mo bang ipasa sa akin ang mga tagabalot ng baboy? Hindi ko maabot ito mula rito, sabi ni Gerald, upang makita ang kanilang reaksyon. Man eat, bakit kumakain ka pa ng mga pork trotters ngayon? Ikaw, ba ay isang baboy? Ang dami mo ng nakain. Tingnan mo na lang, kung gaano ka nakakaengganyo ang hitsura mo. Malamig na sabi ni Sharon habang nakatingin kay Gerald. Man eat, akala ko talaga mayaman ka para sa isang segundo doon. Tuldok tuldok tuldok, iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit ka inanyayahan sa una. Sa palagay ko sa huli ikaw ay isang batang lalaki lamang ng Erin. Para sa iba, habang ang mga saloobin sa ulo ni Sharon, sinimulan ni Lillian ang pag-inch-inch ng dahan-dahan palayo kay Gerald. Sa sandaling nakaupo siya sa napakalayo, malamig niyang sinabi, "Ay, Gerald Crawford, akala ko dati na kahit mahirap ka, magiging kapaki-pakinabang ka man sa hinaharap dahil magaling kang mag-aral. Parin, gayunpaman, ngayong pagtingin ko sa iyo, nararamdaman kong mas lalo kang magiging walang silbi sa hinaharap." Panipi, tila tatawagan siya ng kanyang buong pangalan ngayon. Hindi ba sinabi ninyong lahat na dapat tayong sumuporta sa bawat isa at magbigay ng mga kamay na tumutulong dahil lahat tayo nasa Mayberry City pa rin? Dahil malinaw na gumagawa kayo ng mas mahusay kaysa sa akin, maaari mo rin ba akong pahiram? Kung, sabagay, 3 taon kaming magkaklase sa high school. Tanong ni Gerald, o aking Diyos, na para bang matulungan ka namin? Ano ang maaari mong gawin? Hindi mo na dapat pag-usapan ang tungkol sa ating mga araw ng high school. Hindi pa nga ako masyadong nakakausap. Bakit hindi mo na lang ituloy ang pakikipag-chat kay Sharon? Hindi ba kayong dalawa halos mag-asawa noon? Siguradong gusto ka pa rin ni Sharon. Panipi, kusa itong sinabi ni Lillian para pakinggan ni Hayward. Naabutan ni Sharon ang sinusubukan niyang gawin kaagad. Ano ang ibig mong sabihin sa Lillian na iyon? Paano ko magustuhan si Gerald? Hindi ko pa siya nagustuhan. Panipi, sa pagtatapos ni Sharon ng kanyang pangungusap, galit na sinampal niya ang mga chopstick sa mesa. Nagsimula ng magtalo ang dalawa. Sinubukan lamang ni Hayward na akitin sila na tumigil sa pakikipaglaban sa bawat isa. Upang maging mayaman at gwapo tulad niya, ay isang kasalanan. Hindi sila pinansin ni Gerald at simpleng nagpatuloy sa pagkain. Habang tinatangkilik din ang buhay na kapaligiran. Bigla na lang, malakas na itinulak ang pinto. Maraming pulis ang biglang lumakad. Iyon ba sila? Malamig na tanong ng isang pulis habang nakaturo kay Gerald at sa iba pa. Kabanata 343. Sa sandaling iyon, maraming mga opisyal ng pulisya ang lumakad sa silid kasama ang isa na sa una ay itinuro sa kanila. Iyon ang mga ito. Isang galit na boses ang nagmula sa isang taong may puting gasa na nakabalot sa kanilang ulo. Habang naglalakad siya palapit, sa wakas, ay maalaman ng grupo kung sino ang tao na nakaturo kay Hayward. Ang pangalan niya ay Murphy, di ba? Napaisip si Gerald sa sarili. Medyo malinaw ang sitwasyon. Matapos na atakehin ni Hayward si Murphy, dapat na tumawag si Murphy sa pulisya matapos magamot ang kanyang mga pinsala. Tila na kaya ng pulisya na subaybayan sila. Dito sa tulong ng mga surveillance camera sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi yun sapat, nag-book din si Hayward ng isang mesa sa isang restoran na malapit sa Mayberry Commercial Street sa ilalim ng kanyang pangalan. O sige, kakailanganin namin kayong lahat na sumama sa amin. Malamig na sabi ng isang solong opisyal ng pulisya. Parehong nagsimulang panik sina Hayward at Sharon. Kahit na si Hayward ay pakiramdam ng higit na superior, ilang segundo na ang nakakaraan, ang kanyang mga aksyon ay bumalik upang kumagat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, na-crush niya ang isang vase sa ulo ni Murphy kanina. Kahit na malinaw na balisa siya, ang kanyang susunod na tugon ay upang walang kabuluhan na sabihin, "Oo naman, umalis na tayo."
Pakawalan din ako makalipas ang 2 oras. Panipi, oh, 2 oras na sabihin mo. Matapos mong maglakas loob na. Patulan ang aking kapatid, gusto kong makita kang subukan. Sabi, ng isang malamig at mayabang na boses. Hindi nagtagal ay nagsimula ng lumakad ang isang babae. Tumayo siya sa tabi ni Murphy. Ate, iyon ang bata na umatake sa akin. Sabi ni Murphy sabay turo. Kay Hayward, huwag kang mag-alala, ipinaliwanag ko na ang bagay sa inspector. Tiyak na itataguyod niya ang hustisya para sa iyo. Sagot ng babae, ang kakayahang bigkasan ng pangungusap na iyon lamang ay. Pinatunayan na ang pamilya ni Murphy ay may sapat na mga koneksyon upang buksan ang sitwasyon mula sa isang simple patungo sa isang mahirap. Si Hayward ay nagsimulang makaramdam ng lalo pang kaba ngayon. Hindi rin inaasahan ni Sharon na si Murphy ay magkaroon ng gayong makapangyarihang kapatid, habang inililipat ng babae ang kanyang malamig na titig mula kay Hayward upang tingnan ng iba pa na nakaupo sa parehong mesa. Hindi niya mapigil ang may angat ang isang kilay na may pagtataka. Gerald, anong ginagawa mo dito? Si Gerald ay abala sa pagkain ngunit nang marinig ang kanyang pangalan at ang pamilyar na boses, tumingala siya. Kahit siya ay nagulat. Ang babaeng nakatayo sa harapan nila ay walang iba kundi ang pinsan ni Noemi na si Zailina. Hindi talaga niya inaasahan na makakonekta rin si Murphy sa kanya. Alam na alam ni Gerald na walang kapatid si Zailina. Di asterisk man ito, kasama siya sa larawan, wala ng mga tagalabas sa alitan na ito. Sa isang tabi ay ang kanyang mga kamag-aral sa high school habang sa kabilang panig ay ang mga kamag-anak at kaibigan ni Noemi. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng Riley sa kakatawa ng sitwasyon. Huwag mo akong isipin, nagsasabay lang tayo sa pagkain. Manalo ka, kaya't talagang nasiyahan ka sa isang pagkain kasama ang mga taong binugbog ang aking kapatid. At syempre ang isang nakalulungkot na haltak tulad mo ay kasangkot din sa bagay. 2. Think na inalagaan kita ng mabuti dati. Malamig na sagot ni Zailina. Upang maging matapat, mula pa nang yayain nina Zailina at Noemi. Si Gerald at ang iba pa sa isang pagkain noon, labis na siyang nasiyahan sa kanya sa pagtakbo bago pa matapos ang pagkain. Ang nakakahiyang bagay ay una niyang binalak para sa kanyang mga kamag-aral na kumilos ng kahanga-hanga at ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga kamag-aral ni Noemi. Hindi pa niya maintindihan kung ano ang naging mali sa araw na iyon. Ang ginawa lamang ng mga babaeng kamag-aral ni Noemi ay bamulong sa kanilang sarili at wala siyang ideya kung ano ang tinatalakay pa nila. Sa huli, halos hindi man lang nila tiningnan ang kanyang mga kamag-aral. Sa madaling sabi, nakakahiya ang buong pagkain. Siyempre, sinisi niya ang buong bagay kay Gerald sa hindi pagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap na humantong sa iba na gawin ang pareho. Gayunpaman, hindi inaasahan na pareho silang magkakilala tulad. Ngayon, manalo ka, nandoon din ang taong iyon habang ako ay binugbog. Sabi ni Murphy sabay turo kay Gerald. Tama na yan, wala ka nang sasabihin pang iba. Kung nais mong magdagdag ng anumang maaari mong sabihin ito pabalik sa istasyon ng pulisya, sa ngayon, lahat kayo ay sasama sa amin. Panipi, pagkatapos ay dinala muli ng pulisya ang lahat sa kanilang mga kotse sa pulisya. Nanlumos si Gerald. Grabe ang swerte. Ano ang masasabi pa niya sa puntong ito? Pagdating sa himpilan ng pulisya, nagsimula ng maghayag ang mga opisyal ng pulisya, dahil naruroon ang mga surveillance camera, hindi maitatanggi ni Hayward ang anumang bagay. Pagkatapos nito, ang 4 na tao ay inilagay sa isang maliit na silid. Habang hinihintay nila ang kanilang mga resulta, ano ang dapat kong gawin, Hayward? Sa palagay mo ay sisingilan din ako. Inalok na lang ako ng trabaho bilang guro at hindi ko pa nasisimulan ang aking unang araw sa trabaho. Kung sisingilan ako ng pulisya, tiyak na paalisan ako ng paaralan. Sinabi ni Lillian habang nagsimula siyang magpapanik sa detention room. Hindi ko talaga alam. Nasaktan talaga namin ang isang tao sa oras na ito at mayroon din silang matibay na katibayan. Iyon Murphy. At ang kanyang kapatid na babae. Siya ay medyo hindi kapanipaniwala. Panipi, natahimik si Sharon ngunit malinaw na kinakabahan din siya. Kabanata 344. Ito ay dahil masasabi nilang lahat na hindi si Zailina ang uri ng
Babaeng kayang-kaya nilang makialam sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mukha ni Hayward ay namumutla ng kaunting oras ngayon. Paikot-ikot, siyang naglalakad pabalik-balik. Sa kabilang banda, medyo nadismaya si Sharon. Nalaman niya na ang kapatid na babae ni Murphy ay napakalakas sa Mayberry City. Siya ay may kakayahan din sa lipunan sa pangkalahatan. Mangangahulugan nito na si Murphy ay isang tao rin na may kakayahan. Habang iniisip niya ito, nagsimulang maramdamang hinayang ni Sharon. Masyado ba siyang naging malupit kay Murphy? Paano kung ang hinaharap na mga nakamit ni Murphy ay kahit papaano ay nalampasan si Haywards? Kung iisipin, karamihan sa mga alam lamang ni Hayward kung paano magpakitang gilas. Si Murphy, sa kabilang banda, ay talagang isang may kakayahang tao. Habang iniisip niya ito, mas nagkakasalungatan ang naramdaman ni Sharon. Bakit? Napunta lamang siya sa tatlong tao sa kanyang buhay. Ang una ay si Gerald ngunit matagal na siyang nakamove on sa kanya, ni hindi na siya interesado sa kanya. Ang pangalawa at pangatlo ay sina Murphy at Hayward. Ngayon, nararamdaman ni Sharon na sobrang nakakulong sa gulo, na dinala niya sa sarili. O sige, huwag nang pag-usapan ito. Nasabi ko na sa tatay ko. Ang tungkol sa sitwasyon, tiyak na makakaisip siya ng angkop na solusyon upang mapalaya tayo. Wala ka ring record na kriminal. Huwag mag-alala, sabi ni Hayward habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Malinaw na tatanggi si Murphy na tanggapin ang pag-aayos nito. Ng pribado, sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ng isang kriminal na tala anuman ang mangyari. Sabi ni Gerald na kanina. Panatahimik. Manahimik ka na. Talagang gusto mong sabihin ang mga hindi nakakaalam na bagay. Ang mga taong nakikilala sa iyo ay dapat talagang malas. Sinuklian si Lillian patungo kay Gerald na hindi seremonya. Tama na Lillian. Walang point sa pagagalitin siya ngayon. Hayaan mong sabihin niya kung ano man ang gusto niya. Kung sa bagay, kami lang ni Hayward ang sumali sa laban. Sa palagay ko, bonibiro lang tayo ni Gerald sa puntong ito. Sabi ni Sharon habang iginala ang mga mata kay Gerald. Ilang sandali dumating ang ama ni Hayward. Ang parehong partido ay dinala sa interrogation room upang makipagtagpo sa isa't isa. 2 pulis ang naroon upang mamagitan sa sitwasyon. Ang ama ni Hayward ay may ilang mga koneksyon din. Kung sa bagay, hindi lamang siya maaaring umasa sa Mayberry Commercial Group noong nag-away ang kanyang anak at binugbog ang isang tao. Ang paghingi ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group ngayon ay nagbibigay lamang sa iba ng isang dahilan upang tumingin sa kanila. Sa makatuwid, ang ama ni Hayward ay maaari lamang nakasalalay sa kanyang personal na mga relasyon at koneksyon. Dahil sa kawalan ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group, ang magkabilang panig ngayon ay may parehong malakas na background na nagresulta sa isang pagkabulol. Hindi nakatulong na ang kanyang anak ay hindi nasaktan habang si Murphy ay nasaktan ng husto. Kung sa bagay, kahit sino ang unang nagsimula ng laban, ang may mas malubhang pinsala ay laging biktima. Kai, bakit ka tumahimik? Mayroon kang isang solusyon sa isip. Hindi ba? Ayokong magkaroon ng criminal record. Ano ang gagawin ko kung mayroon ako? Masisira ang buong buhay ko. Sabi ni Hayward, kinilabutan ang boses niya. Ang pagkaunawa ay sa wakas ay naabot sa kanya na siya ay nasa awan ng kapwa Zailina at Murphy. Ngayon, ako rin. Opisyal, maaari kang tumingin sa mga pag-record ng camera ng surveillance. Pasimpleng nagtatag ako. Wala naman akong nagawa. Ako ay isang guro, mangyaring huwag ilagay sa akin ang isang kriminal na record. Pagmamakaawa ni Lillian at sumuko siya. Napatingin siya kay Murphy na nakaupo sa tapat niya. We were friends before this, right Murphy? Nakalimutan mo na ba ang ating pagsasama? Panipi, manalo ka. Hindi, syempre wala ako. Ngunit kasama ka rin sa dahilan kung bakit ako niloko ni Sharon. Hindi alintana kung ano. Ang kaso, tiyak na napupunta sa ilalim ng bagay ng aking kapatid. Para sa akin ngayon, determinadong sinabi ni Murphy. Bumantong hininga ang ama ni Hayward bago sumimangot at tumingin kay Zailina. Miss Zailina, malay ko na mayroon kang
Isang malawak na network ng mga koneksyon. Gayunpaman, hindi mo dapat itulak ang mga tao sa isang patay din. Alam ko ang mga tao mula sa Mayberry Commercial Group. Nais mo ba talagang makialam ang mga tao mula sa pangkat na ito sa bagay na ito? Panipi, hehe, huwag subukang gamitin ang mga tao doon upang takutin. Ako, sa palagay mo ikaw lang ba ang nakakaalam ng mga tao mula sa Mayberry Commercial Group? Sagot ni Zailina habang nakatingin sa kanya. Ngumisi ang ama ni Hayward nang magsimula siyang makipag-ugnay sa mga tao sa pangkat. Sinimulan ni Zailina ang paggawa ng pareho kahit na nakipag-ugnay din siya kay Noemi sa oras na ito. Ito ay dahil sa huling insidente, ipinaliwanag ni Noemi ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi pa ni Noemi kay Zailina tungkol sa batang may puting buhok kasama ang kanyang mga tauhan na nagtulak sa maraming mga kotseng Maybach upang iligtas sila. Naomi, medyo guguluhin kita. Mayroon ka pa bang numero ng kontak ng binata na nagligtas sa iyo sa huling pagkakataon? Maaari mo ba siyang kontakan sa ngalan ko? Pinagtripan ang kapatid namin. Hindi ba sinabi niya sa iyo na maaari kang makipag-ugnay sa kanya? Kung nagkakaroon ka ng anumang kaguluhan sa hinaharap, maaari mo bang hilingin ang tulong niya ngayon? Panipi, hello, Chairman Lloyd. Ako ang dakang accountant para sa York North Mountain. Naaalala mo ba ang oras na iyon na nagsasabay kaming kumain? Naaalala kong sinabi mo na maaari kang makipag-ugnay sa iyo kung nagkakaroon ako ng anumang problema. Sa gayon, tama, oo tama, mayroon lamang isang maliit na isyu sa ngayon. Panipi, ang parehong mga partido ay nagsimulang ipakita ang kanilang mga kahangahangang mga koneksyon. Sina Lillian at Sharon ay nakatingin lamang sa kanila na iilang. D** man ito. Parehong sina Hayward at Murphy ay medyo komplikado ng mga background. Akala ni Sharon dati na si Murphy ay isang binata lamang na maaari lamang magsikap at magpumiglas sa ilalim. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay tila may napakalakas na koneksyon sa buong lugar. Mayroon pa siyang isang pangkat ng mga tao na nagmamaneho ng mga kotseng Maybach. Siya ay flabbergasted at kung may isang bagay na natutunan siya mula sa lahat ng ito, ito ay ang buhay na talagang puno ng mga tagumpay at kabiguan. Natutunan din niyang huwag magmura sa mga kabataan o mahirap na tao muli. Kabanata 345. Kapag ang dalawang partido ay tumawag na, pareho silang naghintay sa isang pansamantalang pagkalaglag. Sa oras na iyon, kahit na ang pulisya ay hindi talaga mahuhulaan kung paano magtatapos ang sitwasyon. Ang mga resulta sa paglaon ay ang pagpapasya kadahilanan kung ang mga kaganapan ngayon ay ilalabas sa publiko o mananatiling pribado. Aling partido ang lalabas sa tuktok? Walang imak na bulong ni Sharon sa sarili, puno ng pag-aalinlangan at pag-aalanga ng puso. Isang sandali, siya ay nag-uugat para kay Hayward na maging tagumpay, at sa susunod, inaasahan niya na si Murphy na paulit-ulit na nakatingin sa kanya na may naiibig na mga mata, ang siyang magtatagumpay. Sa madaling salita, isang atake ng mga komplikadong emosyon ang ibinubuhos sa kanya. Habang patuloy na nagtataka si Sharon, naririnig ang mga yabag mula sa likuran ng pintuan ng silid ng pagtatanong. Maraming mga yabag sa katunayan, at lahat sila ay tila mabilis na gumagalaw. Hell yeah, tatay, nandito ba si Chairman Lloyd? Tuwang-tuwa na, tanong ni Hayward, huwag mo ring pangarapin ito. Si Chairman Lloyd at ang iba pa ay hindi dumadalaw ng pisikal upang harapin ang mga ganitong bagay. Sagot ng ama ni Hayward na may malambing na buntong hininga. Narinig ang kislap ng isang pagbubukas ng pinto. Isang pangkat ng mga nasa edad na pulis na pumasok kaagad sa silid. Pagkatapos, Sargento Zales, si Teniente Lids, sigaw agad ng dalawang opisyal ng pulisya habang saludo sila. Ang isang pangkat ng mga kalalakihan ay sumusunod din sa likuran nila, isang halos pagpindot sa aura na lumalabas mula sa kanila. Sargento Zales, ako ang tumawag kay Chairman Lloyd. Panipi, tuwang-tuwa na bati ng ama ni Hayward sa sandaling nakita niya ang kaakit-akit na babaeng pulis. Teniente Lids, nakipag-ugnay na rin sa panig ng biktima si Miss Naomi.
Ang taong binugbog ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Miss Naomi, sabi ni Zailina habang humihinga ng malalim. Kahit na asterisk ay tinawag dito ngayon. Dati, nahirapan siyang maniwala sa kwento ng kanyang pinsan nang idagdag sa equation ang batang may puting buhok at si Maybach. Gayunpaman, alam na niya ngayon na ang kapatid ng kanyang pinsan ay tiyak na mas malakas at may kakayahan kaysa sa kanya. Ang sumunod ay isang maikling serye ng mga paliwanag, parehong partido na nagpapahayag ng kanilang posisyon sa dalawang pinuno. Manem, kung ano ang pinag-uusapan ni Chairman Lloyd at kung ano ang nakababatang kapatid. Officer Wiles, sapat mo bang naitanong sa kanila kung ano ang totoong nangyari? Tanong ni George. Oo, meron ako. Si Murphy ang nagsimula sa buong bagay sa pamamagitan ng pagpindot kay Sharon sa Trinity Jewelers. Ang sumunod ay tinawag ni Sharon si Hayward upang talunin si Murphy. Panipi, kaya't dahil ang alinmang partido ay handang mag-back down, wala talagang point sa pagpapasya kung ang bagay na ito ay dapat na maayos ng pribado o publiko. Dadaan lang sila sa mga normal na pamamaraan, pagpigil sa administratibo at parusa rin. Ang lahat ng mga nanggugulo ay dapat ay detain. Malamig na sabi ni George. Sa sandaling iyon, ang pagkalito ay sumailalim sa parehong partido. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nandito upang tumulong? Panipi, tanong ni Zailina. Hindi niya talaga inaasahan ang sagot na iyon. Ang isipin na ang kanyang pagtitiyaga ay talagang magpapakulong sa kanyang nakababatang kapatid. Ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang kapangyarihan ng kanyang kapatid? Kung hindi, sino pa ang makakakuha ng asterisk na pumunta rito? Ikaw si Gerald Crawford, tama. Ilang tao pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa paligid ng silid. Hanggang ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Gerald. That would be me, sabi ni Gerald habang tumatango. Ang totoo, si Gerald ay nakipag-ugnay kay Harrison ng mas maaga pa habang siya ay nasa kotse pa rin ng pulisya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang buong sitwasyon. Malinis si Gerald dahil wala talagang malilim na nangyayari at wala siyang nagawa kahit anong bagay na dapat tandaan sa eksena. Gayunpaman, nakakagulat pa ring makita ang asterisk ng personal. Una nang inaasahan ni Gerald na si Harrison ay makikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya sa kanyang ngalan. Sa gayon, saksi ka lang sa kasong ito kaya hindi mo na kailangan pangmanatili pa rito. Maaari kang umalis. Panipi. O sige, salamat sa lahat ng iyong problema. Wala nang sinabi si Gerald at pasimpleng naglakad siya palabas ng istasyon ng pulisya, naiwan ang iba na pipi. Ito ay malinaw na tulad ng araw ngayon. Ang grupo ng mga tao roon ay dumating para kay Gerald. Tulad ng kung hindi ito malinaw na malinaw, ang mga kalalakihan na may malakas na aura ay ganap na hindi pinansin ang iba pa sa istasyon ng pulisya habang sila ay lumingon upang umalis kasama si Gerald. Naramdaman ni Zailina na namula ang kanyang mukha sa isang cocktail na hiya, pagkabigla, at sorpresa. Ganun din kay Sharon at Lillian. Lahat sila ay naiwang walang imek. Si Gerald ay tila may napakahusay na koneksyon at relasyon. Mula sa kanilang pag-uugali sa kanya kanina, halata na ang kanyang mga koneksyon ay mas mahusay kaysa sa ama ni Hayward at kahit kay Zailina. Sino nga ba si Gerald? Lahat sila ay sabay na iniisip ito ng sabay. Ang mga bigat na naangat mula sa kanilang mga dibdib ay tila muling lumitaw, sa oras na ito ay maaaring mas mabigat pa. Hindi inaasahan ni Zailina na makakuha ng ganoong sampal sa kanyang mukha na ganito. AY346AY. Bukod sa nakakaramdam ng hiya, nagsisimula na rin siyang bahagyang kabahan. Lahat ng mga kababaihan ay nararamdaman ng parehong damdamin. Kinilabutan sila na may isip pa ang tungkol sa posibilidad na maging isang big boss si Gerald. Pagdaan ni Gerald sa pintuan ng himpilan ng pulisya, nagulat siya nang makita na hinihintay siya ni Wesley mula sa Bureau of Commerce, sakay ng kotse sa labas mismo. Sumakay na si Gerald sa sasakyan. Ngumiti si Wesley bago sinabi, Mr. Crawford, naging saksi ka lang. Kaya bakit ka pa nakakulong? Hahaha, panipi.
Alam ni Gerald na pinag-uusapan niya ang katotohanan na patuloy, na iginiit ni Zelina na siya ay kasabwat sa bagay na iyon. Huwag, muling banggitin, mayroon lamang siyang maliit na galit sa akin. Hindi na kinailangan ni Gerald na tukuyin ang mga detalye kaya't simpleng sagot lamang ang ibinigay niya. Kita ko, nakikita ko. Sa pamamagitan ng paraan, G. Crawford, mayroong isang bagay sa aking isipan na hindi pa rin ako sigurado. Kung dapat ba akong magbahagi sa iyo, nakangiting sabi ni Wesley. Habang patuloy na hinihimok si Gerald pabalik sa kanya, paaralan. Si Gerald ay may magandang impresyon kay Wesley. Siya ay isang tunay na pinuno na talagang nais na higit na paunlarin. At tulungan ang pamayanan ng negosyo sa Mayberry City na lumago. Dahil dito, lumayo ng bahagya si Gerald upang ipakita na nakikinig. Siya, kaya, narito ang bagay. Ilang oras ang nakakalipas, ang aming koponan sa pamamahala ng negosyo ay nakatanggap ng isang tagapagpahiwatig ng gawain upang palakasin ang aming konstruksyon sa panglunsod na bayan at bukid. Siyempre, kinakailangan ng kooperasyon ng Bureau ng Pamamahala ng Negosyo upang makamit natin ito. Sa makatuwid, binalak kong mag-set up ng ilang mga pilot project sa ibang mga bansa, lungsod, at bayan. Panipi, nararamdaman ko ng personal na marami na akong nagagambala sa iyo, G. Crawford. Sa makatuwid nagpasya akong maglagay ng ilang mga mapagkukunan ng pamumuhunan sa ilang iba pang malalaking grupo sa halip. Lahat ay napagkasunduan. Nako, sino ang maaaring asahan ng Rai Group na biglang gumuho? Nang ganyan ilang araw lamang ang nakakalipas. Ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng isang reaksyon ng kadena, at maraming iba pang nauugnay na mga kumpanya ang naapektuhan dahil sa kaganapang iyon. Pagkatapos ng lahat ng aming orihinal na pamumuhunan ay nawala ngayon, ganoon din. Sabi ni Wesley, habang ngumiti siya ng mapait. Hindi sigurado si Gerald kung tatawa o iiyak. Kung sabagay, siya ang nag-utos na sirain ang Rai Group. Gayunpaman, tila ang pagsira sa pangkat ay nagdala ng gulo sa maraming iba pang mga tao. Kaya narito ang gagawin ko sa sitwasyon, G. Crawford. Nalaman ko na ang iyong bayan ay isang bayan sa Seren Country sa ibaba ng Mayberry City. Tiningnan ko ang lokasyon ng impormasyon at transportasyon doon at mula sa kung ano ang nahanap ko, ito ay talagang napakahusay. Kung nais mong mamuhunan sa pagpapaunlad ng mga negosyo doon, kakailanganin lamang ng ilang taon upang mapabuti ang ekonomiya ng Seren Country. Naturally, bibigyan din namin ang lahat ng mga mapagkukunan bilang isang form ng suporta. Panipi, sinusubukan ni Wesley na mamuhunan si Gerald sa proyekto. Alam kung gaano kahusay si Wesley, si Gerald ay wala talagang problema dito. Tatapusin niya ang kanyang pagsusuri sa 7 araw pa. Matapos, si Gerald ay magkakaroon ng mas maraming libreng oras sa mga darating na buwan upang italaga ang kanyang sarili sa pag-unlad ng mga proyekto. Ano pa, dati nang naisip ni Gerald ang tungkol sa pamumuhunan sa kanyang sariling bayan dati. Plano na sana niyang kausapin si Wesley tungkol dito ngunit sa halip ay lumapit sa kanya si Wesley. Ngayon na hindi niya direktang nawasak ang orihinal na plano ni Wesley na pamumuhunan, walang nakitang dahilan si Gerald na tanggihan talaga ang kanyang kahilingan. Bukod, ang halagang hinihiling ni Wesley ay hindi labis para kay Gerald. Sa gayon, sumang-ayon kaagad si Gerald sa kanyang hiling. Sa kanyang pag-uwi sa kanyang dormitoryo, nakakita si Gerald ng isang ligtas na lugar upang mailagay ang mga bracelet na jade na binili niya. Si Harper at Benjamin ay abala sa pag-aaral noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang kapatid na babae, si Jessica, dahil hindi maginhawa para sa kanya na kausapin siya sa dormitoryo, tumungo si Gerald sa banyo. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, dapat ay darating ngayon ang kanyang kapatid na babae. Sinasadya ni Gerald na makipag-ugnay din sa kanya. Pagkaalis niya, 5 taon na orihinal na nag-aaral sa dormitoryo. Ang agad na inilapag ang kanilang mga aklat. Ang isa sa mga lalaki ay lumipat pa upang bantayan ang pintuan. Harper, tingnan mo yan. Bumili na naman siya ng ilang totoong
Mamahaling mga bagay. Kung tama ang hula ni Hailey at Alice, si Gerald talaga si G. Crawford. Magagawa naming magkaroon ng isang mas mataas na katayuan sa paligid lamang niya. Sabi ni Benjamin habang tumatawa. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga kasama sa kwarto, kasama na si Gerald mismo, ay nagnanakaw ng pagkain sa isa't isa o nilusot ang mga gamit ng bawat isa. Mayroong zero na pagkakasala sa kanilang kasalukuyang ginagawa. Ano pa, naging interesado sila ngayon at masigasig. Naalisan ng takip ang totoong pagkatao ni Gerald ngayon. Alam ko, di ba, inaasahan ko talaga na gumawa ng tamang hula si Hailey at ang iba pa, sabi ni Harper habang nakangiti habang kumakamot sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mga salita ay taos-puso dahil ang Harper ay talagang magiging masaya para kay Gerald kung ang chismis ay naging totoo. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Harper ng isang kahilingan sa video call sa WeChat. Sa pagtingin sa pangalan ng kontak ng tumatawag, nakita niya na si Hailey iyon. Harper, bumalik na ba si Gerald? Panipi, kakabalik lang niya, hindi pa masyadong nakakalipas ngunit nasa banyo siya ngayon. Dinala niya pabalik ang 2 kahon ng talagang mamahaling mga bagay na hinahanap. Panipi, hoy, gusto ko rin itong makita. Sa pagkakataong ito, ang kasama sa bahay ni Hailey ang pumalo. Sa likuran, makikita din si Alice na may usisero sa mukha. Malinaw na hanggang sa matuklasan nila ang tunay na pagkatao ni Gerald, ang mga taong ito ay hindi makatulog ng maayos. Lalo na, ito ang kaso para kay Alice. Ang isang araw ay maaaring makaramdam ng isang buong taon. Kung ang isang tao ay nakadarama ng pag-asa, at si Alice ay pinahihirapan ng kaunting oras, dapat ba siyang humingi ng tawad kay Gerald? Ngayon na wala si Mila, may pagkakataon bang makasama siya muli? Ngunit paano kung si Gerald ay hindi si G. Crawford at ilang nakalulungkot lang? Di asterisk man ito. Ang tanong ay seryosong nagpabaliw sa kanya. Hoy Benjamin, buksan ito upang makita kung ano ang binili niya. Sa oras na ito, Panipi, Kabanata 347. Banal, napakagandang bracelet na iyon ng jade. Panipi, parehong nagulat ang lahat nang makita nila ang nakalatag sa loob ng parsela. Ang resibo na kasama ng parsela ay lalong nagulat sa kanila. Ang 2 bracelet ay nagkakahalaga ng higit sa $40,000. Hoy, gusto rin namin makita. Nagsimulang tumalon at sumigaw si Jack Ellen sa kabilang bahagi ng screen. Inilabas ni na Harper at Benjamin ang mga bracelet na jade bago ipakita ito sa kanila sa pamamagitan ng kamera ng kanyang telepono. Ang iba pang mga kasama sa kwarto ni Gerald ay nagpatuloy sa pagtingin sa mga kahon. Kahit na ang mga kahon ay hindi mukhang mura, ang lahat ngayon ay kumbinsido tungkol sa isang bagay. Mayaman, si Gerald. Iyon ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng pintuan ay nagsimulang bamulong ng dali-dali ang likod ni Gerald. Dahan mo itong ilayo, Panipi. Agad na tinapos ni Harper ang video call habang ang iba pang mga lalaki ay dali-dali na inilagay muli ang mga pulse areas sa kanilang orihinal na mga kahon. Nang buksan ni Gerald ang pinto upang makapasok sa dormitoryo, nakita niyang nakatayo ang lahat ng kanyang mga kamag-aral. Lahat, sila ay mukhang malabo habang nakatingin sa kanya. Ito ay isang nakakaisip na eksena para kay Gerald kaya't simpleng ngumiti siya at nagtanong, ano? Nakikita mo ba ang pera sa aking mukha? Panipi, Gerald, mangyaring sabihin sa amin ang totoo. Mayaman ka ba? Talaga ngayon? Nagtataka na tanong ni Harper. Tulad ng kung mayroon akong anumang pera sa una, sinabi Gerald. Reflexively, di asterisk man it, sinusubukan pa rin niyang itago sa amin ang totoo. Mga kapatid, magkaisa tayo at crush natin siya. Panipi. Pagkatapos ay binuhat siya ni Harper at ng natitirang mga lalaki. Nang sama-sama bago ay ng kanyang mga braso at binti sa isang kama, pinahit siya nito at tinanggal ang pantalon bago pinalo at kilati siya. Nang walang awa, ayos lang, suko na ako, mayaman ako ngayon, itigil mo, na yan, Panipi. Alam ni Gerald na ang pusa ay nasa labas ng bag at walang point na
Sinusubukan itong itago pa. Lumilitaw na ang lahat ng kanyang mga kakaibang pag-uugali ay nakakuha ng pansin nina Harper at Benjamin. May karapatan silang mag-alinlangan. Kung sabagay, paano biglang yaman ang ganoong kawawa na mahirap na mag-aaral? Ano pa, hindi lang siya mayaman, napakalakas din niya. Orihinal na hindi nilayo ni Gerald na sabihin kay Harper at sa iba. Paang totoo, ito ay sapagkat natatakot siya na ang pag-ibig ng kapatid na kasama niya sa kanila ay titigil sa sandaling ang pera ay dumating sa equation. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa katotohanan na siya talaga si G. Crawford. Sa kabila nito, ang kanyang mga kasama sa kwarto ay nakaisip na mayroong isang mataas na pagkakataon na siya ay talagang si G. Crawford. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa nila, tumanggi si Gerald na ibunyag kung sino talaga siya at hindi aaminin ang anupaman. Kasama na kung paano siya napayaman ng bigla. Walang magawa ni Harper at ng iba pang mga lalaki. Kahit na nagpatuloy silang magpaloko sandali, lahat sila ay totoong masaya para kay Gerald. Tungkol kay Gerald, napagpasyahan na niya ng matagal na ang nakalipas na siguradong matutulungan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa kanilang karera sa hinaharap. Kapag ang mga bagay ay huminahon ng kaunti, ang mga batang lalaki ay masayang ginawang blackmail kay Gerald habang tinatalakay nila sa kanilang sarili kung paano nila gugugulin ang mga susunod na araw sa paaralan na magkasama. Lahat ng nasa dormitoryo ay tumulong kay Gerald dati. Sa makatuwid, wala siyang nahanap na isyu sa pagpapagamot sa kanila ngayon. Kapag natapos na nila ang pagrepaso at pag-aaral, si Gerald at ang mga lalaki ay lumabas upang magsaya. Kumain sila, uminom, at maraming saya bago tuluyang bumalik sa dormitoryo upang magpahinga. Habang nangyari ang lahat ng iyon, ang nilalaman ng tawag ni Jessica kanina ay naiwan pa ring hindi pinag-uusapan. Medyo nagdayal sa oras, si Gerald ay nakapasok lamang sa banyo. Nang sa wakas ay kinuha niya ang tawag nito. Nais niyang tanungin ang kanyang kapatid na babae kung darating siya at kung kailangan niya itong sunduin. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay hindi masyadong isang inaasahan. Hindi na niya ito makakaya. Kapatid, isang mahalagang panauhin ang dumadalaw sa aming pamilya at hiniling ako ni Papa na samahan ko sila. Natatakot ako na hindi ako makabisita sandali. Sinabi sa akin ni Itay na sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Panipi, nakita ko. Sa gayon, hindi ito matulungan. Panipi, si Gerald ay matapat na bahagyang nabigo. Kung sabagay, na-miss talaga niya ang ate niya. Hoy, naaalala mo ba na ang ating ama ay may dating kapatid at kasama sa likod nung nasa bahay kami ng Mayberry City? I do, sabi ni Gerald habang tumatango. Ito ay isang mahabang kwento na narinig niya mula sa kanyang ama. Sa telepono kanina pa, bahagi ng kwentong iyon na kinasasangkutan ng kanyang ama na sinasabi sa kanya na ang pamilyang Crawford ay palaging may isang paraan ng pagtuturo sa kanilang mga anak na mabuhay sa kahirapan. Ang kanyang ama ay walang kitaliwasan doon. Kabanata 348. Noon, ang kanyang ama ay nanirahan sa kahirapan at nabigo siyang makapasa sa eksaminasyon sa pasukan upang makapasok sa universidad. Sa makatuwid, pinilit siya ng lolo ni Gerald na maglingkod bilang isang sundalo sa militar. Doon, nakilala niya ang kanyang kasama. Matapos ang pagiging hukbo sa loob ng 2 taon, bumalik siya sa kanyang bayan at nagsasaka. Kailangan niya ang pera mula nang siya ay nasira. Sa paanuman, nagawa niyang magtipon ng sapat lamang upang mabuksan ang isang steamed bun shop at tumigil siya sa pagsasaka. Noon, gayunpaman, dahil ang kanyang ama ay hindi isa na hahayaan lamang ang isang magnanakaw na makatakas ng makita niya ang isa, nauwi siya sa pagnanasa sa magnanakaw. Bilang isang resulta, kinailangan niyang isuko ang kanyang steamed bun shop sa kabilang partido bilang kabayaran. Noon, marami na rin siyang nahiram na pera at maraming utang sa ibang bansa. Ito ay isang punto sa kanyang buhay kung saan siya ay mahirap na wala siyang pera upang ipagdiwang ang bagong taon. Wala nang ibang pag-asa ang nakita, nagpasya siyang hanapin ang kasama niya. Ang kanyang kasama sa loob ay nanirahan sa loob ng bansa at nagmula sa isang medyo mayamang pamilya.
Parehong mga sibil na, tagapaglingkod ang kanyang mga magulang kaya natural na. Nagkaroon sila ng magandang buhay. Gayunpaman, sa tuwing makakarating ang kanyang ama sa kanyang bahay alinsunod sa address na ibinigay sa kanya, hindi kailanman magagamit ang kanyang kasama. Wala itong malamig at nakakadismaya noon. Habang sila ay magkakapatid, sila ay labis na malapit sa isa't isa. Gumawa pa sila ng isang kasunduan na ang kanilang mga magiging anak ay magiging kapatid din. Kung ang isa sa kanila ay nanganak ng isang batang babae, sa gayon sila ay magiging isang pares. Kaya, maliwanag na ang kasunduan na iyon ay isang biro lamang sa kanyang kasama. Simula noon, hindi na niya ito tinangkang makipag-ugnay sa kanya. Sa wakas, nang ang kanyang ama ay nasa hinog na edad na 22, sa wakas ay sinabi ng lolo ni Gerald sa kanyang ama na siya ay talagang mayamang mana. Ang kanyang ama ay pinamunuan upang magsimula sa isang negosyo bago siya tuluyang magmana ng yaman ng pamilyang Crawford. Hanggang sa kapwa ipinanganak sina Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay sa wakas ay bumalik sa kanilang bayan. Pareho nilang kontrolado ang kanilang mga negosyo sa malayo habang nagpaplano din ng tamang sistema ng kahirapan upang maturuan ang kanilang mga anak. Malinaw na naalala ni Gerald na ang kanyang mga kapitbahay, sina G. Winters at Ginang Winters, na nag-alaga kay Gerald at sa kanyang kapatid na babae para sa isang malaking bahagi ng kanilang pagkabata. Palaging abala ang kanilang mga magulang sa paggawa ng pera sa ibang bansa upang mabayaran ang mga utang ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay babalik lamang upang dalawin sila ng 2 beses o 3 beses sa isang taon na higit pa upang suriin ang kanilang pag-usad. Iyon ay isang pangunahing buod ng lahat ng nangyari. Tulad ng para sa wakas na makikipagtagpo muli ang kanyang ama. Kasama ang kanyang kasama, nangyari ito ng handa na si Gerald. Nasimulan ang kanyang buhay sa high school. Dinala siya ng kanyang ama upang makipagtagpo sa kanyang dating kasama. Naalala ng ama ni Gerald na sinabi ng kanyang kasama na mahusay siya sa kanyang pag-aaral. Gusto niya ngayon na tulungan niya si Gerald na maghanap ng magandang paaralan. Nang sa wakas ay nakalock nila ang kanilang mga mata sa parking lot ng bahay ng kanyang kasama. Sinabi lamang ng kanyang kasama na siya ay abala sa isang pagpupulong sa oras na humingi ng tulong. Ang kanyang ama, pagkatapos ay binago niya kaagad ang paksa at sinabi sa kanyang ama na makipagkita sa kanya minsan sa hinaharap upang alalahanin ang nakaraan. Sa huli, nakapasok si Gerald sa isang prestihiyosong high school sa pamamagitan ng kanyang sariling magagandang marka. Ang kasama ng kanyang ama ay tila napakataas ng katayuan at pakiramdam nito ay normal na magmumura siya kay Gerald at sa kanyang pamilya. Iyon lamang ang impresyon na personal na mayroon si Gerald nang makilala niya ang kasama ng kanyang ama. Kumusta naman ito, kapatid? Tanong ni Gerald habang iniiling ang kanyang sariling saloobin sa sandaling ito. Well, nakikita mo, parating sinasabi ng ama na nami-miss niya ang mga dating kaibigan. Gayunpaman, alam mo na palagi siyang walang malasakit sa katanyagan at kapalaran. Ngayon na ang aming sistema ng pagtuturo ng kahirapan ay natapos na, hindi maginhawa. Para sa ama na bumalik sa Mayberry City upang bisitahin ang kanyang dating kasama sa personal, na may napakataas na katayuan ng tatay at lahat. Oo, alam kong ang tinawag niyang kasama ay palaging minamaliit sa amin at sa aming ama, ngunit ang aming ama ay nais na makita ang mabuti sa mga tao. Dahil hindi ako makakabalik upang personal na gumawa ng kahit ano ngayon, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito ngayon. Panipi, dahil mananatili ka sa Mayberry City upang linisin ang ilan sa mga bagay sa iyong negosyo sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Subukang kumuha ng ilang araw na pahinga upang umuwi at manatili doon sandali. Habang nandyan ka, maaari mong bisitahin ang dating kaibigan ng ama pati na rin ang kanyang espesyal na kaibigan. May ipapadala ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Maglalaman ito ng impormasyon sa pakikipag-ugnay at address ng espesyal na kaibigan din dito. Hindi mo pa nakikilala ang espesyal na kaibigan bago mag-isip. Kung may magagawa ka man upang makatulong sa sitwasyon, mangyaring gawin ito. Panipi,
Dahil din sa matagal ng alaga sa amin ni G. Winters at Ginang. Winters, marahil ay magtayo sila ng isang villa sa bundok. Tiyaking, bibigyan mo ang kanilang mga anak ng kaunting pera upang matulungan din sila. Sa gayon, kakailanganin kong umalis ngayon. Bye. Panipi. Matapos mabigyan siya ng napakaraming mga tagubilin, pagkatapos ay agad siyang bumaba. Nakaramdamang tuliro lamang si Gerald sa sandaling ito. Sino ang espesyal na kaibigan ng kanyang ama? Napagtanto na ang pag-iisip tungkol dito ay hindi makakatulong. Umiling lang siya bago bumalik sa dormitoryo. Lahat ng nangyari pagkatapos ay nagplay tulad ng ipinakita ng mas maaga. Bumalik sa kasalukuyan, ang gabi ay tahimik habang ang mga batang lalaki ay matahimik na natutulog. Umaga ng sumunod na araw, si Gerald ay nagtungo sa silid-aklatan na may dalang ilang mga aklat sa kamay upang mag-aral. Marami ng mga tao roon sa kabila ng ganito kaga. Paimpol lang na naglakad si Gerald papunta sa dati niyang pag-aaral. Sa bintana, pagkakita na lang niya ng pamilyar na mesa, naalala niya kay Gia. Kung sabagay, dito nga sila unang nagkita. Nais niyang ibigay sa kanya ang jack bracelet na binili niya para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya siya nakita sa kanyang karaniwang mga ruta at wala rin siyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ang kanyang pangalawang misyon sa silid-aklatan ay upang makita kung sa wakas ay makakasalubong na siya muli. Matapos makaupo, napatingin si Gerald sa sarili paminsan-minsan. Sa habang ginagawa niya ito, ilang magagandang kagandahang asal na mga batang babae na nakaupo sa ibang sulok ng silid-aklatan ay patuloy na pinagmamasdan ng mga kilos ni Gerald. Hoy, hoy, sino sa palagay mo ang hinahanap ng nakalulungkot na naghahanap na jerk? Tanong ng isa sa mga batang babae habang nakangiti. Kabanata 349. Sino ang nakakaalam, hindi ba sinabi ni Gia na mayroon siyang isang aktwal na nosebleed sa unang pagkakataong makita siya? Tila, siya ay naging labis na nasasabik mula sa kanyang bango. Hindi ko ito binibili ng totoo. Panipi. Oo, bakit walang mga nosebleed ang mga lalaki kung nakikita nila? Ako noon. Hindi ka ba pumapayag, Gia? Tingin ko hinahanap ka niya. Panipi. Ang mga batang babae ay nagpatuloy sa pag-uusap ng tahimik sa kanilang sarili. Namumula lang si Gia sa pagkakaupo niya doon. Nakaramdam siya ng kahihiyan noon sa silid-aklatan noong si Gerald ay may nosebleed. Ngayon ay lalo siyang nahiya sa kanyang mga kaibigan na palaging inaasar siya tungkol dito. Nag-aaral na sana sila ngayon. Mas maaga pa, hinimas ni Tammy si Gia ng marahan bago tinuro ang pinto. Nakita ni Gia at ng kanyang grupo ng mga kaibigan si Gerald na papasok na bitbit ang kanyang mga libro. Tila siya ay naghahanap para sa isang tao sandali bago sa wakas ay nagpa siya na umupo. Ang kanyang mga quirky aksyon ay nagudyok sa mga batang babae upang simulan ang pagtalakay tungkol sa kanya. Hoy, Gerald! Sigaw ni Tammy ng marahan sa labas ng asol. Dahil tahimik ito sa library, narinig agad ni Gerald ang tawag nito. Nang siya ay tumangala, nakita niya si Tammy na nakatayo sa malayo. Habang sinenyasan siya nito ng kanyang kamay na lumapit, nakita ni Gerald na si Gia at ang iba pang mga batang babae ay nakaupo din doon. Natuwa si Gerald na sa wakas ay natagpuan niya siya. Pagkatapos ay lumakad siya sa kanila. Hoy Gerald, ano nga ba ang eksaktong hinahanap mo mula nang pumasok ka sa silid-aklatan? Nandito rin ang mga kaklase mo. Panipi. Nakangiting tanong ni Tammy kaagad pagkalapit niya sa kanilang mesa. Ha, hindi talaga, sagot ni Gerald na kinakabahan. Asterisk man ito, kaya't pinagmamasdan nila ako mula nang umakyat ako sa silid-aklatan. Kudlid, kung gayon ano ang hinahanap mo? Panipi, hahaha, sabi ko na nga ba. Hinahanap mo si Gia, hindi ba? Sinusubukang hanapin siya sa library, sabi ni Tammy sa pagitan ng hajihikan. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang matiyak na hindi siya masyadong malakas. Sandali na natigilan si Gerald. Wala siyang magandang pagbabalik. Tiyak na medyo nakakahiya para sa isang tao na basahin siya tulad ng isang bukas na libro na madali. Itinaas ni Gia ang kanyang mukha upang tumingin kay Gerald. Isang halo ng pag-aalinlangan at pag-asang lumalabas sa kanyang mukha. Iniisip niya kung tama rin ang palagay ni Tammy. Well,
Oo, inaamin kong hinahanap ko si Gia. Nasira ko ang bracelet mo noong huli at gusto kitang bayaran. Sabi ni Gerald sa isang talunan na tono. Oh, hindi mo talaga kailangan gawin iyon, Gerald. Ang bracelet ay hindi ganun kamahal, ilang libong dolyar lamang. Gayunpaman, sa lahat ng katapatan, hinahanap din kita. Nais kong magpasalamat ng maayos sa iyo para sa iyong tulong noong isang araw. Sinabi ni Gia na sa una ay medyo natulala sa kanyang pagtatapat, bagaman mabilis itong naging ngiti nang malaman ang tungkol sa tunay na hangarin. Siyempre, hindi niya sinadya na maging bastos sa kanyang pahayag. Ang ilang libong dolyar talaga ay wala sa isang tulad ni Gia na may mahusay na pinagmulan ng pamilya. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ito nasabi ng ganito. Casual. Aba, dahil gusto mo ring magpasalamat kay Gerald, paano ito? Dahil medyo maaga pa, malamang na hindi ka pa nakapag-agahan. Ikaw ba si Gerald? Nangyari lamang na ang isang bagong tindahan. Nang agahan ay nagbukas sa tabi mismo ng aming universidad. Bakit? Wala kaming chat habang sabay kaming nag-aalmusal. Sabi ni Tammy habang nakangiti. Binibigyan ka ng pagkakataon na gamutin ang 6 na kagandahan. Sa agahan, Gerald, mas mabuting samantalahin mo ang oportunidad na ito, dagdag niya sabay ngisi. Sigurado, fair na, sagot ni Gerald habang tumatango. Hindi kami kailangan pakitunguhan ni Gerald. Lahat ng iniutos ninyong lahat ay nasa akin ngayon. Sagot ni Gia, isang malaswang ngiti sa labi. Sa nasabing iyon, lahat sila ay sumang-ayon at sabay silang umalis. Sa silid aklatan, kayong mga babae ay maaaring magpatuloy muna, kailangan kong may makuha sa aking dormitory. Huwag mag-alala na hindi ako tumatakas, sabi ni Gerald bago humiwalay sa grupo ng mga batang babae sa ngayon. Bumalik siya upang kunin ang bracelet ng Jade. Nais ni Gerald na ibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon, upang hindi na niya maramdaman na may utang na siya sa kanya. Si Gia ay totoong maganda at tiyak na siya ang uri ng batang babae na maaaring iparamdam sa sinumang batang lalaki ang isang matinding pagnanasa para sa kanya ng isang solong sulyap. Kabanata 350. Gayunpaman, ang puso ni Gerald ay nakalaan lamang kay Mila. Palagi siyang nakaramdam ng pagkakasala sa tuwing mayroon siyang masyadong maraming pakikipag-ugnay sa mga batang babae. Tulad nito, iyon din ang dahilan kung bakit patuloy na nagtatago si Gerald at inilayo ang distansya sa kapwa Alice at Jack Ellen. Pagkapasok sa dormitoryo, kinuha ni Gerald ang kahon na naglalaman ng Hechon Jade bracelet. Sinabi niya kay Harper, at sa iba, pang mga lalaki ang tungkol sa kanyang plano bago tumakbo sa baba upang hanapin muli ang mga batang babae. Habang nangyayari ito, dumating ang mga batang babae at nakakita ng isang mesa para sa kanilang sarili sa lugar ng agahan. Pagkaupo pa lang nila, si Tammy at ang iba pang mga batang babae ay nagtakip ng kanilang bibig habang nagsisimulang tumawa. Gia, sigurado ako na gusto ka talaga ng batang Gerald. Parehas dito, kaming mga batang babae ay maaaring hindi alam ito, ngunit nakagawa na ako ng ilang pagsasaliksik sa kanya. Si Gerald ay tila nagmula sa kagawaran ng wika at panitikan. Isa rin siyang mahirap, panipi. So paano kung mahirap siya? Sa palagay mo ba ang isang taong kulang sa pera ni Gia? At most, mabibigyan lang siya ng career ni Gia pagkatapos nilang magpakasal. Panipi, totoo yan. Sa totoo lang, may mukha rin siyang chiseled. Panipi, o sige, huminahon kayo mga babae. Tungkol saan ang lahat sa mundo? Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang big deal? Pagkatapos na ikasal kami, si Gerald ay isang disente at matapat na tao. Mabuti kung nais mong makipagbiro sa akin ngunit huwag mo siyang tuksuhin ng ganito sa paglaon. Hindi mahalaga kung paano mo ito itapon, tinulungan na ako ni Gerald ng isang beses. Sabi ni Gia sabay buntong hininga. Hindi niya matiis ang kanyang grupo ng mga kapatid na babae. Minsan, ang mas maraming pagsasalita nila, mas nasasabik sila at magiging madalas ito kaysa sa hindi, humantong sa kanila na medyo samobra. Pero Gia, hindi ka pa nai-in-love dati, di ba? Hindi mo ba nais maranasan kung paano pakiramdam na maging sa isang relasyon? Panipi, tanong ni Tammy, kaya paano kung hindi ako nakipag-date dati?
Wala talaga akong nakikitang anumang kamangha-manghang tungkol sa mga bihasang batang babae. Sagot ni Gia, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Gia, anong pagkakataon? Nakapag-agahan din kayo dito. Panipi, sa labas ng asol, isang batang lalaki ang lumapit sa kanila habang nakikipag-chat pa rin sila. Ang kanyang mga mata ay naiilawan kaagad sa sandaling nakita niya si Gia at ang kanyang pangkat. Sa kanyang mga kamay, ay isang napakagandang kahon ng pagtingin. Oo, tunay na isang pagkakataon ni Jacob. Bakit ka nandito? Sabi ni Tammy habang nakangiti habang kumakaway ng kamay. Ang kanyang tono ay naging isang malambing na tono. Ang batang lalaki na nauna sa kanila ay si Jacob. Ang humila kay Gerald palayo kay Gia kamakalawa sa infirmary. Sa totoo lang, ang pinagmulan ng kanyang pamilya ay pinansyal. Nagmamay-ari sila ng kanilang sariling kumpanya at napakalakas. Dahil dito, maaaring magmaneho ang Jacob ng isang BMW 7 Series na nagkakahalaga ng higit sa $121,000. Iyon ang dahilan kung bakit likas na inisip siya ni Tammy at ng iba pang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang batang babae na natapos na magpakasal kay Jacob ay tiyak na masisiyahan sa isang napakagandang at matatag na natitirang buhay. Matagal nang pinagsisikapan ni Jacob na makuha ang pagmamahal ni Gia, ngunit wala lang siyang nararamdamang para sa kanya. Ano ang tinatawanan ninyong mga batang babae? Nagkataon lang na iniisip kong hanapin din si Gia. Isang pagkakataon na nagawa naming makilala mula lamang sa pag-iisip na iyon lamang. Panipi, nakangiting sabi ni Jacob habang komportable siyang nakaupo sa upuan na sa una ay nakalaan para kay Gerald. Pinag-uusapan namin kung paano kami magtatapos sa lalong madaling panahon at kung paano wala pa ring kasintahan si Gia. May naaangkop bang mga kandidato sa isip, Jacob? Tanong ni Tammy habang pumikit. Ganoon ba? Kaya, depende yun sa kung interesado si Gia sa akin. Tuldok. Panipi, may nanginginig ng kaba sa boses ni Jacob habang sinasabi ito. Sige, tapos na tayo mag-usap tungkol doon. Sabihin mo sa akin, Jacob, bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Gia habang pinipilit nitong ngumiti. Aba, nasira ang bracelet ng iyong jade dahil medyo naging walang ingat ako. Iyon ang dahilan kung bakit binili kita ng bago dito. Bakit hindi mo subukan ito upang makita kung gusto mo o hindi? Sabi ni Jacob habang naglalagay ng isang jade bracelet sa mesa. Nagulat si Tammy at ang iba pang mga batang babae na nagulat nang buksan ang kahon. F***CK, mukhang kamangha-mangha iyon. Magkano ang nagastos mo dito? Sigaw ni Tammy. Ang kanyang tinig ay nakakuha ng pansin ng ilang ibang mga batang babae na nag-agahan din doon. Sunod-sunod, sinubukan ng mga batang babae ang pagsilip mula sa kinauupuan nila upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Mahinang ngumiti si Jacob bago sinabi, bakit hindi mo subukang gumawa ng hulaan? Kung hulaan mo ito ng tama sa unang pagkakataon, magkakaroon din ako ng isa para sa iyo, hahaha. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.